Magandang umaga mga anak. Magandang umaga rin po. Kumusta naman ang bawat isa? Okay lang po. Handa na ba kayo kung matulog ngayong araw? Oo. Ayan. Ngunit bago natin simulan ng masigla ang araw natin ngayon, ay maaari bang kayo munang tumayo? Para sa ating panalangin, sino ang maaari magmula sa ating panalangin? Aib, pwede ba ikaw muna? Bago kayo po ay maaari bang pakipulot lahat ng kalat na nakikita niyo sa inyong paligid at pakiayos sa inyong buwan. Kung maayos na, maaari na kayo magsalita. May lumiban ba sa klase ngayong araw? Mahusay, mukhang handa talaga kayong matuto. Ngayon naman, upang maging mas organisado ang ating talakayan ngayong araw, ay narito ang ating mga alituntunin sa klase. Una, sino ang maaari magbasa? Yes, Mark? Makinig ng mabuti bago kayo sasalita ng Diyos. O alas. Salamat. Makinig daw ng mabuti. Pangalawa, ayan, sino ang maaari magbasa? Yes, Raven. Ayan, salamat. Pangatlo naman ay, sino maaari magbasa? Yes, Pam. Iwasan ang pag-ingay at panatilihin ang kaayusan ng klase. Ayan, salamat. Pang-apat ay, ayan, sino ulit ang maaari magbasa? Yes, Catalina. Kailangan mo ng pigo sa mga talakayan at gawain. Ayan, salamat. At ang panglima naman ay, hindi ako na magbabasa. Sumunod sa mga panuto ng guro. Ngayon, narito naman ang ating lalun para sa ating talakayan ng araw. Maaari ba pakiwasan na sabay-sabay ang letter A? Natutukoy ang mahalagang elemento at detalye ng alamat, tauhan, tabuan, ugalian, at kamay. Mula sa napanood ng kwento. Sa letter B naman, sino ang maaari magbasa? Yes, please. Ipapamalas ang pagpapahalaga sa aral ng alamat na pamamagitan ng pag-uugnay ng mga mahalagang pangyayari sa sariling karanasan. Ang huli ay, isasagawa ang pagsusuri ng isang alamat sa pamamagitan ng pagsagot at isang story map na nagpapakita ng mga elemento tulad ng bahay at aral ng historia. Yan, sorry mga anak. Bago tayo dumako sa ating talakayan ngayong araw, ay may nakakaalala ka ba kung ano yung pinag-aralan natin noong nakarang araw? Naku, mukhang wala na. Sino kaya? Yes, Stephanie? Tungkol sa kaligerang pagkasaysayan ng panitikan po. Ay, salamat, Matheus. Ngayon naman, ano nga ulit yung mahalagang katangian ng alamat noong panahon ng ating mga ninuno pagdating sa paraan ng pagpapalaganap nito? Sino nakakaalam? Yes, Katrina? Ito po ay lumaganap po sa pamamagitan po ng ako sa limutin. Ayan, salamat. Mukhang natandaan pa talaga yung pinag-aralan natin nakaraan at mukhang handa na rin dagdagan pa. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating talakayan talaga, ay magkakaroon tayo ng isang aktibidad na kung saan ay magkakaroon tayo ng idea patungkol sa ating aaralin ngayong araw. Ito ay tatawagin nating ayusin mo ako. Okay, basa nga. Ayusin mo ako. Salamat. Okay, basa nga ng panuto, Kimberly. Papakita sa TV ng mga salitang may pinagpalo-palong titik mula sa isang word walk. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang mga tamang salita. May kaugnayan sa atin. Tatawag ng mag-aaral na nagagawin sa harapan upang pindutin at ayusin ang sagot sa
May handa? Oo! Yan, simulan na natin. Oh, sorry mga anak, mahina yung internet ni ma'am. Ayan. Ayan, sa una, sino ang gustong sumagot? Hindi nakakalap sa inyo. Ayan. Yes, Raven? Okay, buong ako ng natatago sa kita dyan. Ma'am, alamat po. Ayan, salamat. At dahil dyan, ay friendly na. Ayan, pangalawa naman sino? Ayan. Ako? Ay, mali po. Hindi na po ako, ma'am. Sorry po. Hindi dito na. Pakibasa nga ng malakas. Nauwan po. Ayan, salamat. At dahil dyan, may premyo kami. Sa pangatlo naman, sino? Yes, Katrina? Pakibasa nga ng malakas. Ayan, salamat. Dahil dyan, may premyo ka rin. Ayan, pangapat, sino kaya? Yes, Mark? Sino pa kaya ang Mark? Alam mo ba yung Mark dito? Oo! Sige. Ay, Alam po yun. Ano po yun? mukhang nasi ni Mark siya. Kala ko tahimik lang si Mark eh. May basa nga ng malakas. Uwan po. Dahil dyan. At panghuli, sino ang gusto sumagot? Si Jasmine? Tara, sino ka anak? Opo. Ganyan po. Ayan, salamat. Dahil dyan may premyo ka rin. Wow! Bakit ka nakaakar? Yan. Mahusay mga anak. Sa tingin ninyo, ano kaya yung pag-aaralan natin ngayong araw? Yes, Stephanie? Tungkol po sa alamat po. Ayan, mahusay mga alam mo. At dahil dyan, tutungo na tayo sa ating talakayan ngayong araw. Mga Katrina? Ayan. Handa na bang makinig ang lahat? Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang alamat. Ang alamat ay kwento tungkol sa pinagmula ng isang bagay, lugar o pangyayari. Karaniwan, pinagtutungkulan ito ng mga tunay na tao, ng mga halaman, puok at may pinagbatayang kasaysayan. Ngayon naman, may nakakaalam mo sa inyo ng ilang halimbawa ng alamat? Yes, Steph? Ang alamat po ng saging. Tama. Sino pa? Yes, Abe? Alamat ko ng pamilya. Yan, tama. Sino pa? Ang alamat po ng ngayon. Ayan, tama. Yung mga binanggit yung alamat na yan ay hindi lamang kwento, kundi nagbibigay din ng aral at mensahe. Ngayon naman ay sabay-sabay natin panoodin ang isang alamat na hinanda ko dito. Ito ay tungkol sa alamat ng pinya. Noong unang panahon, may isang mag-ina na nakatira sa isang maliit na bayo. Ang ina ay masipag at
matiyaga. Samantalang ang kanyang anak na babae ay kabaligtaran. Siya ay naman at ayaw tumulong sa mga gawaing bahay. Ang pangalan ng bata ay Pinang. Araw-araw, si Aling Rosa, ang ina ni Pinang, ay gumigising ng maaga upang magluto, maglaba, at maglinis ng bahay. Habang abala siya sa gawaing bahay, si Pinang naman ay laging nasa loob ng bahay, nakaupo o kaya'y natutulog. Madalas ay pinagsasabihan ni Aling Rosa si Pinang, "Anak, tulungan mo naman ako kahit kaunti." Ngunit lagi itong sumasagot ng, "Hindi ko po alam," o kaya, "Hindi ko po makita." Isang araw, nagkasakit si Aling Rosa at hindi siya makabangon. Tinawag niya si Pinang. "Pinang anak, pakiluto mo naman tayo ng kanin." Mahina niyang sabi. "Hindi ko po alam kung nasaan ang palayok." Sagot ni Pinang. "Hanapin mo anak." "Hindi ko po makita." Dahil dito, napuno ng galit at inis si Aling Rosa. Sa sobrang pagkadismaya, nasambit niya, "Sana'y magkaroon ka ng maraming mata para makita mo ang lahat ng hinahanap mo." Pagkatapos ng araw na yun, hindi na nakita pa si Pina. Hinanap siya ng ina at ng mga kapitbahay, ngunit tila siya'y naglaho na parang bula. Makalipas ang ilang araw, may tumumong kakaibang halaman sa bakuran nila. Isa itong mababang halaman na may matulis na dahon at may bunga sa gitna na parang may maraming mata. Nang makita ito ni Aling Rosa, napaiyak siya. "Pinang, ikaw ba yan?" Sabi niya habang niyayakap ang kakaibang bunga. Simula noon, tinawag ng mga tao ang bunga ng halamang yun na Pinya. Bilang alaala kay Pinang, na naging bunga dahil sa kanyang katamaran at kakulangan ng malasakit. Ayan, naiintindihan niyo ba ang alamat na inyong pinanood? Ayan, ngayon naman itatalakayin natin ang elemento ng alamat. Ang unang elemento ay ang tauhan. Pinakakaano ko sa inyo kung anong tauhan? Yan sa say? Ang karakter po na gumaganap sa isang kwento. Tama. Ang tauhan ay ang karakter o ang gumaganap sa kwento. Ang ikalawang elemento naman ay ang tagpuan. Maaaring ko ba sa amin? Ibigyan? Tagpuan. Ito ang lugar at panahon kung saan nangyari ang kwento. Tama. Sa tagpuan, saan kaya ginanap yung alamat na inyong pinanood? Yes, Kev? Sa bahay po nila Pina. Tama, sa bahay ni Tina at ng kanyang ina. Ang ikatlong elemento ay ang sa liit na kasiglahan. Maaari ko bang basahin, Steph? Manandali ang kaganapan o problema bago ang malaking tunggalian. Yan. Sa tingin nyo, paano kaya nakakatulong yung sa liit na kasiglahan sa kwento? Yes, Nakakadagdag kapanapanabik na eksena po sa mga manood. Kaya, tama. Dahil dito, nagkakaroon tayo ng interes kung ano nga ba yung mga susunod pa mangyayari. At ang ikaapat ay tulad na. Nalibigay ba kayo kung ano ang nangyayari? Sige nga, Kate. At ito po yung pagsasaling pwersa ng mga tauhan sa kwento. Tapos may iba't iba po siya uri. Halimbawa, tao laban sa tao, tao laban sa hayop, tao laban sa kalikasan, tao laban sa Yan, tama yung sinabi ni April. At tulad na yung pagkakatugali ng takuhan sa problema. At tama din siya na may mga tuli ito. Ang unang tuli ay ang tao laban sa sarili. Dito yung tauhan ay nakikipagulo sa kanyang sarili ng dami at konsensya. Ang ikalawa naman ay ang tao laban sa tao. Yung tauhan naman dito ay nagkakaroon siya ng halitan sa kapwa niya, tauhan. Ang ikatlo naman ay ang tao laban sa kalikasan. Dito na nagkakaroon o nakakwentuhan yung tauhan ng mga first na kalikasan tulad ng bagyo. At ang panghuli ay tao laban sa lipunan. Dito naman yung tauhan ay sumasagot siya sa mga batas o tradisyon na mayroon ng isang
komunidad. Ang ikalimang elemento ay ang kasukdulan. Maaari mo bang basahin sa sing? Pinakamataas na punto ng kwento. Ayan, tama. Ano nga ba yung kasukdulan sa pinanood natin alamat ng Biblia? Yes, Steph? Ma'am, nung nag-alit na po yung nanay ni Pina. Ayan, tama. Yan na natin napansin yung nakakakuha na ng pagbabago sa kanyang kwento. At ang ika-anim ay ang kakalasan. Ang kakalasan ay yung kawalan nagpapakita na unti-unti magbabago ng kanyang kwento mula sa kasukdulan. Ano nga ba yung nangyari pagkatapos ng kasukdulan? Yes? Zane? Ang bigla po nawalan si Pina kasi nagad po siya ng kanyang ina pero hindi niya po ito nakita. Tapos kung may natagpuan na lang po siya halaman sa bahay nila. Ayan. Diyan na natin nakita na unti-unti lang tumababa yung takbo ng kwento kung saan yung mga atensyon ay unti-unti lang yung bumababa. At ang itong pito ay ang katapusan. Ang katapusan ay naglalahat ng wakas ng kwento. Sino mga pagbibigay ng wakas ng kwento ng alamat ng pinya? Yes, Raven? Yung bakas po ay yung nalaman ng aling house ay nalaman ng natin. Ayan, tama. Nung nalaman ng kanyang ina na si Pinang ay isa ng pinya. Naintindihan ba ang mga elemento ng alamat? At kung gayon, ikalakayin natin ang banghay. Ang banghay, nakikita niyo mga anak ay may tatlong bahagi. Ang simula, gitna at labas. Ayan. Sa simula, dito naman saan makikita ang kilos, pagbilang sa tabuhan, mga halagang susunod. Ito din ay nagtatakda ng tono at tema ng kwento. At ang gitna, maaari namang basahin, Mark, Tinatalakay dito ang posibleng pangyayari na nakakaharapin ng tauhan na kailangan nitong pagtagumpayan ang bahaging ito ay madalas puno ng tensyon at emosyon. ayan, salamat. At ang panghuling bahagi ay ang wakas. Ito ang pinakahuling bahagi ng banghay na kasaan dito ang magiging resulta ng pangyayari. Nagbibigay ito ng resolusyon at magsasara ng kwento. Naiintindihan niyo ba yung mga banghay, yung banghay? Alam niyo na din yung tatlong bahagi. Kung alam niyo na, sino makapagbibigay ng simula, gitna at wakas ng alamat na ating napanahon? Yes, Jazz? Magsisimula po, pinakilala po si Pinang po at yung nanay niya po. Tapos yung gitna naman po, yung nagkasakit po yung nanay niya, tapos iutusan niya po si Pinang, pero sabi po ni Pinang, hindi daw po niya alam kung nasan po yung gamit. Tapos yung bawas naman po, inawawala na po si Pinang, tapos nakita na lang po na may halaman po sa likod ng bahay nila. Tapos si Pinang na po pala yun, tapos tinawag po ng Pinang yung halaman. Ayan, salamat. Mukhang nakikinig na mabuti at mukhang pinanood talaga yung alamat, ano? Ngayon, na nakita natin yung sinapit ni Pinang dahil sa hindi niya pakikinig sa kanyang magulang. Kayo mga anak, nakanasan niyo na din ba na mapagsabihan dahil sa inyong katamaran? Ano kaya yung bunga nito sa inyong relasyon sa mga magulang? Dahil po, Yes, Kem? pag po hindi po sumusunod sa magulang, magagalit po. Ayan, kaya mahalaga na umiwas tayo sa katamaran upang mapanatili natin yung maayos na relasyon natin sa ating pamilya. Sa tingin nyo, bakit kaya mahalagang isabuhay natin yung ahal ng alamat ng pinya sa ating pang-araw-araw na buhay? Yes, Zane? Ang mahalaga po ay na para hindi po tayo bantag sa pagsisisi. Pagsisisi sa huli. Yung pagsunod po man para rin po sa amin ikabubuti, para rin po manatili po namin ang pagmamahalan po natin. Ayan, yung pagsisisi ay palaging nasa huli. Kaya dapat, habang maaga pa, iparamdam natin yung pagmamahal natin sa pamamagitan ng pakikinig at
paggalang. Salamat sa inyong mga nagsasagot. Tunay nga na kayo ay nakikinig at natututo sa ating aralin. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ating susunod na gawain. Ayan, at tayo naman ay dumako sa ating pangkata na gawain. Maaari mo basahin ang ating panuto, Stephanie? Hahatiin ang klase sa dalawang pangkat. Ang nasa kanan ang magiging unang pangkat at ang nasa kaliwa ang dalawang pangkat. Basahin ito ng tahimik at maging mapanuri sa mga detalye. Ayan. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng alamat. Ito ang alamat ng araw at gabi. Ngayon, ang magsisimbing unang grupo ay ang unang line na to at ang pangalawang grupo ay ang pangalawang line. Ngayon, pag binigay ko sa inyo ang alamat nito ay ito papasahin. At ito ay inyong nabasa na, ay sasagutan nyo ang mapa ng kwento. Dito ay ilalagay nyo ang tauhan, tagpuan, tunggalian, banghay at ang aral na inyong nakita sa kwento. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang masagutan ang mapa ng kwento. Tandaan ba? Wait lang po. Sir. Maaari ko naman tawagin ang unang grupo upang basahin ang kanilang mapa ng kwento. Sa alamat ng araw at gabi po, yung mga tauhan po ay sina Adlaw, yung ama po, Simulan naman po yung ina, at yung mga anak po nila na sila Queen at Tala. Yung tagpuan po doon sa kwento ay yung kalangitan po noong unang panahon. Yung tunggalian naman po, yung ano po, hindi po magkakanawaan ng mag-asawang Adlaw at Bulan na kumantong po sa paghiwalay. Sa banghay naman po, yung simula po ng kwento ay yung masayang pamumuhay po ng mga anak sa kalangitan. Yung gitna naman po, yung nagkaroon na po ng alitan sa pagitan ng mga magulang nila at pinapamili na po yung mga anak kung kanino po sila sasama. Yung wakas naman po, yung magkahiwalay na po si Adlaw at yung asawa niya, si Adlaw po sa araw, si Bulan naman po at yung mga anak niya sa gabi. Tapos yung aral naman po, kahit po may hindi pagkakaanoan, dapat po, pinipili pa rin po magkaayos para po makompleto po yung pamilya. Yan, palakpakan natin. Ngayon naman, maaari ko tawagin ang nagbabasa ng kanilang mapa ng kwento sa pangalawang grupo. Sa tauhan po, si Aldaw po at nakasibulan po yung mga bigwit at tala po. Sa tangkuhan naman po, kalangitan po saan nagaganap ang araw at huni. Sa tunggalian po, yung pagpili mo ng mga anak kung sino ang kanilang sasamahan matapos ang alitan ng kanilang mga magulang. Tapos yung sa banghay po, simula, pinakilala po yung masayang pamilya ni Aldaw at Bulan. Kumita po, nagkaroon po ng alitan at nagdesisyon po yung mga anak na sumama po ay Bulan. Tapos yung wakas po, naging magkahiwalay po nila. Liwanag sa araw at liwanag sa gabi po yung nangyari.
Tapos yung aral naman po, ang kooperasyon at pagtupad sa tungkulin ay mahalaga kahit may pagtutupad po sa pamilya. Yan. Ay, parang ngayon, bilang pagtatapos ng ating aralin ay nais ko lamang kayong tanungin kung talagang natuto ba talaga kayo sa ating tinalakay. Ngayon, maaari niyo bang ibigay ang itong elemento ng halaman? Yes, Katrina? Yung tauhan, tabuhan, saglit na kasiglahan, tunggalian, kasundulan, kakalasan, at katapusan. Yan. Right. Ngayon naman, maaari niyo bang ibigay yung aral na napulot niyo sa ating pinanood na halaman ng pinya? Yes, Kaya? Malaki po sumunod sa magulang. Yan. Sa'yo pa lang natin si Kaya. Nais ko lang sabihin sa inyo na ang mga kwento na to o yung mga alamat o yung mga elemento na to ay makakapulot tayo ng aral dito at masisilbi itong gabay sa atin para sa ating kinabukasan. At mukhang dahil dyan, mukha namang natuto na kayo ay dumako na tayo sa ating pagtataya. Ngayon ay nais ko na ilabas nyo ang inyong mga cellphone dahil i-scan nyo ang QR code na to upang magturo kayo sa ating quiz o ating pagtataya. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutan ang quiz na ito. Ngayon, kung tapos na kayong magsagot ay itaas nyo lamang ang inyong mga kamay para malaman ko kung tapos na ba ang lahat. Yan, yung mga nakatapos. Sir, may CCR ako. Yeah. Yan, mukhang tapos na ang lahat. Ngayon ay dumako naman tayo sa ating taktang aralin. Maaari mo bang basahin ang ating panuto? Ayun. Magsaliksik ng isang alamat mula sa internet. Sa short bond paper, maglagay ng tubig o ilustrasyon o isang eksena na sa napiling alamat at isulat ang sumusunod. Yan. Pamagat ng alamat, tauhan ng tagpuan, tunggalian, bangkay, aral ng kwento. Maraming salamat, Dave. Ngayon ay narito ang pamantayan ng inyong taktang aralin. Nilalaman, meron itong 10 puntos, pagkakaayos ng ideya, 10 puntos, pagkamalikhain, 5 puntos, at kalinisan ng presentasyon, 5 puntos. At ang kabuuan nito ay 30 points. At dahil dyan, maraming salamat sa inyong pakikinig at umaali pa yung ating pagkakaroon. Salamat! Bye,